Straight to the O point. ni mga higala nga kining kaso mga kagilaan sa flood control scandal, gisungog yun ta ini. Gisungog yun ang administrasyon ni BBM ani. Gisungog to mahigala mga senador nga miingon nga mo-move on na ta sa flood control scandal. Straight to the Kung point. saan pag-move on, kung saan pagkalimot, o moingon nga kalimtan na lang ang flood control scandal, ang Ginoo man o ang kinaiyahan man, mao mahigalay mo pahimangno. Kanunay tang gipahimangnuan sa kinaiyahan kay malimtanon man. Mao nga bisan pag-usaog ingon nga move on, dili mahitabo nga maka-move on kay sige mang uwanon, sige mang bahaon. Ang Senado ni konsiderar karon nga ibalhin sa hapon ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Straight to the point. Permiro mahigala hapon gibalhin sa buntag. Nya karon nagkanahuna sila nga ibalik na pud sa hapon. Unsa gyud ni mga sukid tigpaminaw? The point. Unsa gyud tinuod nga rason tungod ba sa traffic? Kay mao man to giingon ni Mig Subiri permiro mga kaigalaan nga gibalhin sa alas 10 ngadto sa alas 3. Ibalhin na kuno mga higala sa kinini ang alas 10:30 kay ma-traffic kuno siya. Reklamador ba ining Mig Subiri? Ha? Ang mga yanong trabahante alas 8 magani musod in taon. Straight to the point. Paningkamot ka para dili ka maigo sa traffic. Alas 8, 8 to 5 mahigala ang mga regular nga mga trabahante. Pero si Mig Subiri mahigala nga trabahante sa Senado, gusto mga kaigalaan nga 10:30 kay kuno og 10 o'clock sayo pa kaayo. Dili sa gustong malate kuno mga higala kay grabe ka traffic. May kay nakakita ka sa grabing traffic, nya unsa may inyong solusyon ana? So nabalhin sa gikan sa hapon, nabalhin sa buntag karon ibalik sa hapon, ha? Unya matod pa kuno nga para unlimited daw ang oras. Kung hapon ang trial, ha? May kagakog nga mabuntagay sa trial. Aron ko na mahimong unlimited ang oras kay kung buntag need sila nga mo end gyud sa oras para sa plenary session. Nya unsa naman adto na sa gabi sige ato ning klarohon may galaha. Kanay ba gyud ang rason or ilang gibalhin-balhin kay murag wa na may nananaw? So far wala pay napabutong bomba. Wala pay pasabog ang prosecution as of this time mga sukid tigpaminaw. Pati pa ta makahukom kay wa ta kasabot basin unya og umaabot ng mga adlaw do na sila mga pasabog yun nga mga witnesses nga makaingon ta angay ra gyud ay nga konbiktuhon si VP Sara. Pero sa pagkakaron wa pa gyud. Honest to goodness nga evaluation. Di na ko ma-appeal sa mga lawyers nga unsa gidaginot pa gyud ng mga lawyers may galabida. Para nako pareha na mga lawyers. Di ko mo ingon nga si Kapunan mo bitanaw na mga nagingon ako nga komentaryuhan si Kapunan, komentaryuhan si Ferrer ko di lang ko. Kanang mga lawyers nga na diha pulos na maayong lawyers. Arita sa unod. Lisod man kayong sige tag panaway sa mga lawyers ang di man na mahigalas kilid-kilid. Ang substance sa impeachment may itong atong tutukan. So far as the substance of the impeachment mahigala mo atong tutukan sa pagkaron wa pa kaprobar ang prosecution mo na prangka na kong istorya. But Dekalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Straight to the point. nawarita mahigala sa ato mga isgutanan karong butaga. Dili ta makagalaan magpalipat. Ari gyud ta sa substance sa impeachment. Kay karon hasta naman ang mga kilid-kilid nga bahin. Gihimo naman mahigalang gipadako naman og maayo. Lakip na mahigala og unsay mga kakulian, dunay mga abogado nga dunay mga kakulian mao ni mauna. Na para nako dili kay ko mututok ni dapita kay malipat niya ta mahigala sa substance ning impeachment. Ang itutukan mahigala si Attorney Ferrer, Attorney Kapunan, ana. Para nako mahigala isi practicing lawyer sad. Nakasabot ko tanan practicing lawyers nga naminaw na koron. Kung imong tan-awon to evaluate nimo to actually pareha to sila. Mayo pareha para nako maayong abogado si Kapunan, maayong abogado si Ferrer. Si Kapunan medyo taas-taas na lang mileage kay karaan na. Sa Attorney Ferrer mahigala CPA lawyer, bata pa pero kumbati sad. Kadto mga higalang mga side comments ni Kapunan, kung ato kung i-evaluate yung maayo, ibutang ta lang, wa silang duha, pareha to silang duha, way sayop, butang ta lang. Nga naman, katong kang Kapunan, iya magi-correct dayon, pag ingon niya nga, misleading question, iya magi-correct. Pero, sayop ang niyang permirong nalitok. So kini po si Silent, kini po si Christine, ingon po siya, they are allowed.
lawyer mga higala sa unang word nga gibuhian ni kapunan. Pero kana gamay kay na nga gamay kayo mga higala taon nga butang na. Para nako as a lawyer dila nako na bukikion na napita kay why abogado mga higalang practicing lawyer nga why si Piats Korte oy. Usahay kana ganing misleading question or leading question pwede ganing tuyo-tuyoon pagpangutana part sa strategy sa abogado. Straight to the point. Bisa ka nang pag-object, bisa kasabot ka nga imong objection ma-overrule gyud ka pero gituyo lang nimong object paghatag og kiyo sa imong witness. Kana na may mga techniques. Kanang misleading question dili pwede. Pero kung ipangutana nimo ng misleading question nya di mabantayan, makalusot mahigala di maobjekan, di na pwede na labi nang nitubag mahigala ang witness. Kung natuog ang abogado speakers, nya wa maka-object. Nya nitubag pod ang witness. O nya wa pod mahigala ipa stricken off from the record. Kada kaparihan ng leading question. Leading question is not allowed during direct examination. Dili man allowed. But kapila man kahigayon nga ang counsel mangutana ana. Ang pikas counsel pod pwede nga iyang objekan. Pwede pod nga kasabot siya nga objectionable na lang niya daginuta. Pwede man. Kaya usahay mahigala magsigi kag object po sa korte usahay. Depende ha pero usahay og dili na kinahanglang material sige kag object ang judge po na mairitar. Ika practicing lawyer ka tanan nga namina ko practicing lawyer mo timplada masada. Gawas nga kasabot ka sa balaod, kasabot ka sa facts, gawas nga nagtuon ka diha, inigabot mo sa korte, imo pong tunan ang judge. Oy. Timplada sa kamahigala sa huwis. Katong huwisa dito medyo lahi to siya. Gani pod pikas lahi pog timplada, gani pikas pod timplahon ni. Manang para nako, di na lang ko mo daginot anang sa mga abogado nga aspek ha. Ug ako'y pangutan-on, moingon ko pareha ng mga abogado sa defense o sa prosecution pulos maayo. Kana may akong fair comment. Ha? Arita sa unod. Anong ari man tang palipat man tanga. Dalto sa unod. Unsa may unod sa hisgutanan mga sukid paminaw. Lain mga higalang mga punto mao. Daghan na matag puntos nga na-discuss pero tungod sa kataas ba daghan kay tag mga hisgutanan mga kagilaan di mahuman. Usa sa mga puntos mao nga nag-anam og katinaw karon. Nag-anam og kaklaro karon. Ha? Ang uban di naman makasunod, sige lang, di mo makasunod, no? Pero tagaan ta mong summary. Kato mga listeners sa tos DYHP ug IFM, updated mo. Kay kita sa DYHP, niyaman tayo news department nga nag-monitor yun. Nag-anam og katinaw karon nga kini mga higalang, mao ba ni ang ilang original complaint ha? Complaint, kini ni ang Article 1, confidential funds. Mao gini ang pinaka-original nila nga reason ngano nga ilang impeach, ngano nga ilang gipasakag impeachment si Vice President Sara Duterte. Busa nag-expecta nga kining maong article 1, ila gining ayuhon. So far wala pa. Pero magpaabot ta basin dag kalit mahigalag pasabog nga ilang ibuhian ang prosecution. Basin pa lang di ay. Di pa ta makakonclude sa pagkakaron. But so far kung ako'y mo evaluate katong article 4 wa gitoy hinungdan mga sukid tigpaminaw. Labot atong grave threats mahigal like inciting to sedition nga tulo ka mga witnesses gikan sa NBI. Wala matandog ang akong pagtahod sa NBI no. With due respect mahigala sa National Bureau of Investigation. Institution man guna. Pero kito ang tulo ka mga witnesses nila taon paminaw ko nasuguan na gitaon punto sila. Kadto mga higalang mga witnesses nga tulo bida si Matibag kinini ang si Lutok sus John Mark Kalilang wa gyud mga hinungdan tong mga witnesses taon. So primerong article to article 4 mahigala bisag unsaon ni mag-evaluate dito pulos way personal knowledge. Nalamo samot na mahigala si kinini ang Matibag mo sa tulo katong tulo si Matibag mo nagdag pinakadakong lawgaw. Na orita mahigala sa Article 1, kinini ang confidential funds, upat ka witnesses na ilang na present. Of course, katunduha ka mga taga-bangko, fair witnesses to sila, waay na prubahan nga makadaot sa depensa.
wa pod baka build up ang prosecution. Ang duha ka mga tagakuha na tin-aw ron, nga kining duha ka mga tagakuha na tug-an nila ron sa katawhan, nga kining ilang mga findings pulos ni mga preliminaries. Kining mao mga findings pulos mga recommendatory, dili pa final. Ha? So kanang notice of disallowance nga na diretso gani na mahigala ang notice of disallowance wa na gani mo follow og procedure gyud nga klaro mahigala step by step. Gidaldali naman gani na. Pero bisag ilang gidaldali naa paghihapoy mga remedy within the kuwa mga sukitig paminaw. Kisa man nag-ingon ang mga witnesses. Si kuwa Auditor Roderick Wamil o si Silene Del Campo. Nga kining ila recommendatory ra ning ila, napay mga remedies. Si VP Sara Mahigala labot anang notice of disallowance. Straight to the point. Nya karon, kinahanglan man nimo ng tagaan sa tanan opportunity. Naa pa ron sa period of appeal. Sa to pa na makapangutana natin aron sa mga tao ngano man nga niabot man ta ining puntuha nga nag-impeachment nata nga recommendatory pa man dita preliminaries pa man na nga mga findings. Pag ingon mahigala nga dunay notice of disallowance, dili pa man na conclusion nga dunay failure to liquidate ang OVP, ang Office of the Vice President. Ako na mong gitaga example mahigala. Wa pa gani moabot sa portion napasla karon sa period of appeal. Wa pa moabot sa portion mahigala nga niingon ang kuha nga final na dunay final notice of disallowance. Wala pa. Unya, kinini ang wa pa mo order ang kuha sa stage ba? Wa pa mabot sa stage nga mingon ang kuha restitution, mando og restitution. Kay pananglitan gud og dili gud pwede. Mingon kuha di gud pwede. Disallowed gud. So ang kuha mahigala mo mando nga iuli ang kwarta. Ipauli ang kwarta. Mo ni nahitabo mahigala sa akong example sa atong Cebu City Hall katong ilang calamity bonus nga ilang gihimo sa dihang naigo taglinog sa Cebu o naigo ta sa bagyong Yolanda nga ang mga City Hall employees under mahigalang Mayor Mike Rama at the time gipang tagaan ito 20 mil nga bonus. Dako tong issue na to. Wa man musugot ang kuha. Naisyuhan sila itong EOM, naisyuhan sila notice of suspension hantod, naisyuhan sila notice of disallowance, ipabalik mahigalang kwarta. Kaning kang VP Sara wa pa mabot ang point nga ipabalik ang kwarta. Napa sa period of appeal. Kinahanglan pa sang mo explain. Kinahanglan pa ning paminahon ang ilang eksplikasyon. Nganong paminahon man? Part of due process. Straight to the point. Especially nga kining kuha, ang ila mahigalang pag-audit is only limited mga kahigalaan sa compliance audit. Unsa may but pasabot? Unsa may pasabot? Compliance audit lang, dili sa fraud audit. Lahi ng fraud audit ha, o ang compliance audit. Ato tiwa sa gisgo, tuman lamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Na atong balikan mahigala. Pag ingon god notice of disallowance, o niya imong ipaukyab sa mga tao na hala, notice of disallowance sige disallow sa kuha ang budget confidential fund sa Office of the Vice President. Ang mga ordinaryong tao mingon la, saan gyud sara day? I-disallow man, pero dili pa man final. Wala pa mabot sa stage mahigala nga doon na mahigalay notice of finality of decision sa komisyon. Kay kana mga higalang sa mga state auditors, recommendatory ra sila. Naapay mga remedies, nya kinahanglan man mahigala nga imong hatagan sa due process. Pa-explaino nimo nga nganong naunsa man ning hitabua. Mo na kanami taong City Hall Indiken, gitagan sa notice of disallowance. 20 mil nga bonus. Explain sila nga naigo man gud mi sa kuan kana na ang linog niya naigo sa Yolanda. Na ang depende na sa kuha, mo yung kuha nga okay. Satisfied miya na nga explanation, wa man na ibulsa nimo Mike Rama na magana sa mga tao. Pero mo yung kuha dili mi satisfied, iuli gyud ang kwarta. Dai iuli gyud nila. Mo na nga nagunahon na to mga empleyado, naghimo sila mahigalag kasabutan nga kung iuli datadatahan lang. So kanang puntuha, kanang restitution stage wala pa maabot si VP Sara anang napita because naapa sila sa period of appeal. Wala pa'y finality.
Muna na mangutana mga tao nag-anam nagkatinaw karon nganong niabot man mo ining punto nga nag-impeachment na ta. Nga wa pa man day mahumana. Napamanay na sa stage unta sa kuwa napamay mga remedies. Straight to the point. Unsaon man pag-ingon gadunay failure to liquidate nga wala pa may final findings ang kuwa, recommendatory pa man ni sa mga state auditors. Mo bitaw na kini dili ni kuan ha, ato ning analysis based mahigala sa testimony sa witness. Dara ko ibalik gamay lang. Gamay lang ako na para makaingon mo dili ni kang Rufil Banyo ko. Gikan ni mga higala sa witness. Ang witness may nagsulti ani, mo ni klaro-klaro ang pagkaistorya mga kaigalaan. Ha? Dili na ako, ang ako na analysis ra. Ang nagsulti ang witness nga doon na pa sa mga remedies, both si Attorney Roderick Wamel, ang kuha auditor, o kini si Silene Del Campo. Silang duha, niingon, dili pa final to mga higala, o unya, doon na pa mga remedies. Nya, atong ibalik lang gamay ha, para lang yun nga, just to emphasize nga, dili ni ako sa witness ni. Proseda, dong names. Audio. Gamay lang. Atas lang ko ng audio kadali. Sige, audio lang, audio. Kay aron nga maklaro mahigala sa mga tao nga wata magbutang-butang dire. 112. For 22, first to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Mga hindi ko na mga 4 million ay 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo, kasi may mga remedies pa po sila na Okay. Alright. Pause. Kasi may mga remedies pa sila. Dili pa na final. May mga remedies pa. Kay pag-ingon ko pa ibutan ta 125 million pila man ang kanana ang i-disallow. Di man waman gi-disallow ang tibuok. So pila may gi-disallow, pila may gi-allow, pila gi-disallow. Nya tagaan nimo og period of appeal kay mo explain man ang Office of the Vice President. Pareha ba sa Cebu City Hall? Nasa notice of disallowance ni apilar sila nga gitagan sa notice of disallowance kay nganong inyong gihatag ang tag 20,000 pesos nga calamity bonus sa mga empleyado sa City Hall niya ng 2013 under mahigala the administration of Mayor Mike Rama. Pabayron sa askuwa. Napilar sila day nga wala man na ibulsang Mike ang kwarta. In fairness to Mike Rama, mahigala dili man kinini ang iyang kaso dili man tumo ikaso niya doon sa kaso ni Putisim. Usa pa tong kaso niya but kadtong butang nga day wa sa makasuya to day. Explain niya nga, di man ako ng kwarta, gihatag sa mga tao kay biktima man po sa Slinog, biktima man po sa Yolanda. Pero mo lagi na nga, kamukamo lang din ha. O di kin mo sugot ang kuha, ibalik tong kwarta, data-datahan sa empleyado. Straight to the point. Mo na'y mahitabo mga sukitig paminaw, ha? So, kinipon mga kagalaan ang Office of Vice President na pa sa period of appeal. Kayong mo final o decision na ang komisyon. Kinahanglan man mahigalang mo explicar ang Office of the Vice President. Buti pangutana ni Attorney Christine Ferrer. Kinsa man day mo decide? Kinsa may mo decide di ay nga kini confidential activity ni o kini dili. Kaya ang kuha mahigala kutob naman sa post audit. Ang kuha makigalan, ang ila compliance audit naman. Kinsa may mo decide? Muto sakto tong punto ni Lacson. Nga kanagong gasto sa gobyerno mo na kinahanglan ng explicar na pa may time to explain ilagi ng gamiton nga naman tanaw ha ni ay laing punto may galang kinalang explain sa period of appeal ang kanang documents evidencing success usasad ni sa mga punto nga naa diha mahigala gilang tugian. Straight to the point. O gipangutana sa abogado nga naman kanang documents evidencing success. Kaya ang punto mahigala sa kuha auditor nga, kung way madakpan, wala ko ng success. Dili successful. Ang punto na Attorney Christine, sama na karang crime prevention na dili na success. Kanang pag-report nga no untoward incident, dili na makonsider a success. So diha na po mga higala mo na, kinahanglan nga, tagani mo time to explain. Kaya na pa man sila time. Di pa man sa conclusion. Kaya ka na matong punto ni Lacson ba? Pananglitan kanang imong gisugo ron nga mga intelligence
nga mga people mahigala under the intelligence community. Gisugo nimo ni palit og sigarilyo, nangapi dito mahigala, dunay biyahe dito. Unya wa gyud makadakop, pero doon na gasto. Naglihok man ang intelligence community, dili na makonsider nimo na. Unsa man na imo na nang i-disallow. O, sa to pa na alkanse mahigala ang mugasto ka ang Office of Vice President nakagasto inana. Unya pagkahuman i-disallow nimo na kay way nadakpan. Straight to the point. Naglihok man ang intelligence community. Munay dapita mahigala nga moingon ang kuwa nga wala kay wa may nadakpan. Mo-insist mahigala ang OVP nga naglihok man ang ato mga agents. Ang crime prevention dili appeal. Kay pwede man ako example ha. Pwede man mga higala nga pag-anhin ni Pope Saint Francis sa Pilipinas. Pag-anhin mga higalang Pope Francis sa Pilipinas, niadto sa Tacloban, security nightmare to sa atong armed forces, sa atong kapulisan o guban pa. Simbako, nahuma naman tong insidente ha. Simbako, dunay mo butong bomba diha. Dunay terorista na kalusot. Mabitaw tong grabe ang security. Simbako, dunay terorista na kalusot. Dunay nangamatay Simbako niyan. Katong terorista na dakpan, mo'y gustos kuha nga, inana, gyud nga dunay madakpan. Muna nga doon ako muna ka na document evidencing success. Pero ilan nga malinahon. Pasalamat as Ginoo nga nagmalampuson to, why ano ang tuwad incident. Nya pangutana na wala day na dili day success ng hitabo. What? Nga naglihok man ang intelligence community ana, it doesn't mean nga why nadakpan nga wa maglihok ang atong mga pulis o maglihok ang atong mga army, wa maglihok ang mga civilian personnel sa military o ang intelligence community. Grabing lihok eh. Grabing lihok, mga civilian, mga agents ng lihok sila. Ang man dito nimo nakagasto ka do, daghan man to mga nag-civilian attire nang nga niipon dito sa mga tao. Nakagasto man ka na kay mo gasto man kag mga ang kaon na nila kay. Ang ila daing mga pamiliti guban pa dito. So nakagasto ka niya moingon nga i-disallow na kay may nadakpan. So kana mahigalang document evidencing success dapat na nga i-explicar sa OVP. Mo nang naapay time to appeal. Napasla karon sa period of appeal, dili pa mga higala final. Kay moingon nang kuha di na pwede. O appeal ang OVP nga pwede na mao ning tinuod nga nahitabo. Nya na pa may period of appeal, so imong ihatag. Mo na dakong pangutana ron nagaanam og katinaw nganong naabot na ta ni ining impeachment karon mahigala nga dapat tua pa man unta diini sa kuwa nga stage mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Mo na dakong question na naabot naman ta ani. Naabot na ta ani kay dalion gyud mga higala nga maabot. Kay race against the time ta. Kay kung langan-langano ni og paaboto na to ang kuwa kay di pa man ni hinog sa kuwa. Kung imong paaboto ng kuha niya, dahil mag-eleksyon naman 2028. Makaingo mga tawa, na sa mo to katinaw ron nga awa, gyud. Products gyud nga, ang tuyuan ni mahigala, nga di makadagan sa VP Sara sa 2028 eleksyon. Kaya tanawa, ang mga mabuot nga mga naminaw na to karon. Klaro man na mga sukitig paminaw, na ang mga witnesses may nagsulti. Nga naapa sa stage may galas kuwawa pato ka ng notice of disallowance mo nagipangutan ng Chief Bruno unsa man ka ng EOM audit observation memorandum na by failure to liquidate wa pa unsa man ka ng notice of suspension ang second step na by failure to liquidate wala pa unsa man ang notice of disallowance ikatulong step na by failure to liquidate wa pa because dili pa final ang final say ana mahigala na as komisyon. Until now, wala pa mga higalay final say ang komisyon. Nganong naabot naman tani mga puntuha karon. Straight to the point. So mo ni may gala nga so far sa mga witnesses nga gipresentar sa prosecution so far wa pa gyud mga higalay nakatabang sa pag-build up sa kaso sa prosecution. Pero wa ta kasabot basin pag doon sa idugang pasabog inig sa sunod nga mga witnesses. Ila gyud isiguro kay otherwise kana mga senator judges kanang pinangutanaan ni Lacson, kanang pinangutanaan nila ni JB Ejercito, napanay chance mahigala nga tan-aw la murag alanganin gyud.
Lisod man kayo. Ngano man ang mga tao nagtan-aw ra ba gyud? Straight to the point. Unsaon pagkuha og 16 votes kung dili ni mahigala nila mapin down sa evidence si VP Sara? Kinahanglan nga kumbinsido ang katawhan. Nga sadaan si VP Sara because kung dili kumbinsido ang mga tao, kanang mga senator judges managana po na, kay dili lang si VP Sara mo'y under mga higala, under trial karon, hasta ang mga senator judges, labi na, 8 ka mga senator judges ang re-electionist mga higala. Straight to the point. Ano timanan, 8 ka mga senator judges ang re-electionist, ay kung inang magkiat sila decide na ron. Ha? Labi na mga higala, kana JBRC to landaan. Si JBRC to ron, ang daguduan mga higala naas gawas, kanto si Jinggoy may tos prisuan, pero mas taas og score si Jinggoy na sod sa top 12. Si JB may higala tos ka 20. Ngano na? Ha? By next year filing na, October of next year filing na sa Certificate of Candidacy. Filing na sa Certificate of Candidacy. Mapahamak ang mga senator judges kung dili ayuhon sa prosecution kini maong kaso. Dili gyud gani mahigala present o pasabog ang prosecution. Kini mga senator judges delikado na mahigala kining mga swing votes pa diha. Og labi na kini mga re-electionist. Mutimbang gid maayo, otherwise ang nakataya ang ila mismong political career. Ha? Ilang political career. So far, wala pa'y napabutong bomba. Wala pa'y pasabog ang prosecution as of this time, mga sukid tigpaminaw. Pati pata makahukom, kay wa ta kasabot, basin unya, o umaabot ng mga adlaw, doon na sila mga pasabog yun. Nga mga witnesses, nga makaingon ta, angay ra gyud ay, nga konbiktuhon si VP Sara. Pero sa pagkakaroon, wa pa gyud. Kani akong evaluation na, honest to goodness nga evaluation, kay lisod bang kayo mahigalag. Honest to goodness nga evaluation. Hasta na mahigalang, kwan. Di na ko ma-appear sa mga lawyers, nga unsa, gidaginot pa gyud ang mga lawyers mahigala bida. Para nako, parihan ang mga lawyers. Di ko mo ingon nga, si Kapunan, mabita daw na yung mga nag-ingon ako, nga komentaryuhan si Kapunan, komentaryuhan si Ferrer, ko di lang ko. Kanang mga lawyers nga na diha, pulos na maayong lawyers. Arita sa unod. Lisod man kayong sige tagpanaway sa mga lawyers, ang di aman na mahigalas kilid-kilid. Ang substance sa impeachment may itong atong tutukan. In so far as the substance of the impeachment mahigala mo atong tutukan sa pagkaroon wa pa kaprobar ang prosecution mo na prangka na akong istorya. But sayo pa kayo ron because napa may duga mga witnesses basin pa unya og makapabuto sila bomba doon na sa mga pasabog sa umabot pa nga mga witnesses. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Dire-diretsong komentaryo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point.